Pagbibilang ng boto, isinasagawa na sa iba't ibang panig ng bansa. Bilang ng election-related violence, umabot na sa halos 200. Pinakahuli ang pananambang sa mga guro sa Abra na may dalang mga balota at election paraphernalia at ang pagsusundukan ng dalawang magkalabang partido sa loob mismo ng COMELEC sa Cotabato. Dalawang granada natagpuan sa labas ng bahay ng political party coordinator sa Cabanatuan. Mga nawawalang pangalan, mga patay na, nakaboto pa, kabilang sa mga reklamo ng maraming botante. Sa General Santos City, balota, may sulat na bago pa man makaboto ang isang botante. Kahit bawal, ilang grupo nangampanya pa sa labas ng mga polling center. Pati mga bata, ginamit para iwas huli. Susan Roses, halos maiyak nang maalala si FPJ nang siya'y bumoboto. Sa eleksyon 2007 headquarters, narito ang walang kinikilingan, walang binuprotektahan. Mel Tiangco, Mike Enriquez. Magandang gabi po, ito ang 24 oras. Dahil hindi natutulog ang balita. Bilangan na po ng boto sa mga oras na ito matapos ang 8 oras na botohan sa mahigit 200,000 presinto sa buong bansa. Hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy mga kapuso. Alamin na po natin kung sino ang mga nangunguna sa mga kandidato. Base po ito sa quick count ng AMA. Lilinawin po namin ito po ay partial at hindi po ito opisyal na bilang ng mga boto. Number 1 ay Benigno Aquino, 16,243. Mel? Number 2, Francis Escudero, 15,268. Loren Legarda, 13,739. Joker Arroyo, 13,124. Panglima, Manuel Villar, 12,879. Pang-anim, Edgardo Angara, 12,745. Pang-pito, Francis Pangilinan, 12,625. Panfilo Lacson Pangwalo, 12,482. Pang-siyam, Alan Cayetano, 11,669. Pang-sampu, Antonio Trillanes, 9,382. Pang-11, Gregorio Honasan, 8,903. Pang-12, Ralph Recto, 8,575. Juan Zubiri, pang-13, 8,505. Pang-14, Aquilino Pimentel, 8,271. Pang-15, Michael Defensor, 7,933. Pang-16, Sonia Rocco, 7,444. Pang-17, Prospero Pichay, 6,477. At pang-18, Vicente Soto, 5,899. Ito pong bilang na ito ng AMA Quick Count ay sa oras na 6:28 o alas 6:28 ngayong gabi. Nasa ika-19 na pwesto, John Osmeña, 5,410. Ika-20 pwesto, Ana Coseteng, 4,797. Number 21 ay si Cesar Montano, 4,649. Number 22, Vicente Magsaysay, 3,962. Number 23, Luis Chavit Singson, 2,829. Number 24, Teresa Oreta, 2,658. Number 25, Richard Gomez, 2,532. Number 26, Jamadul Kiram, 1,977. Number 27, Martin Bautista, 1,381. Number 28, Sosimo Paredes, 1,288. Number 29, Joselito Cayetano, 1,106. Number 30, Melchor Chavez, 954. At number 31 po, Adrian Sison, 934. Number 32, Oliver Lozano, 810. Number 33, Ruben Enciso, 761.
Number 34, Antonio Estrella, 683. Number 35, Felix Cantal, 609. At number 36, Victor Wood, o 689 ba yun? At si Victor Wood po ang number 36, 666. At number 37, Eduardo Orpilla, 539. At dumako naman po tayo sa provincial count sa lalawigan ng Batangas kung saan sinasabing naging makulay at maningning ang eleksyon. Nangunguna sa pagkagobernador si Adrian Sison. Nangunguna po sa Batangas sa pagkagobernador si Rosa Recto sa botong 411. Pumapangalawa, Armando Sanchez, 229. Pangatlo, Nestor Sañares, 39 na boto. At pang-apat, si Marcos Mandanas with 16 votes. At matapos po ang bilang ng mga boto sa Batangas, ito pa rin po, Mel, Vice Governor. Sa pagka-vice-gobernador naman po ng Batangas pa rin, ang nangunguna ay si Jose Leviste with 239 votes. Pumapangalawa si Edwin Ermita with 221 votes. Pangatlo, Christopher De Leon, 208 votes. Pang-apat, Fortunata Magsombol, 2 votes. At panglima, Praxedes Bustamante with 1 vote. At sa lalawigan naman po ng Pampanga na ituturing po na isa po sa mga pinakamayaman sa bilang ng mga boto, ang number 1 po sa 6:28 p.m. na bilang ng AMA Quick Count ay si Eddie Pandillo, 372, Lilia Pineda, 297, Mark Lapid, 260, Eli Pamatong, 7, Arnold Maniago, 1, at Edna Guillermo, 1. At sa pagka-vice-gobernador naman po sa Pampanga pa rin, Paul Laus, 370, at Joselier Giao, 356. Sa bilangan naman po ng boto sa pagkakongresista sa unang distrito ng South Cotabato, ang nangunguna ay si Darlene Custodio with 298 votes. Pumapangalawa, Emmanuel Pacquiao, 123 votes. At pangatlo, Chodolo Garay with 9 votes. At dito naman po sa National Capital Region, mga kapuso, narito po ang bilangan sa mga sandaling ito sa lungsod po naman ng Maynila sa pagka-alkalde. Alfredo Lim, 167. Danilo Lacuna, 154. Arnold Atienza, 141. Rodolfo Bacani, 43. Maria Alsua, tama na, 16. Norma Magat, 11. Eduardo Fernandez, 6. Benamin Rivera, 6. Remedios Oyales, 5. Valeriano Relo, 4. Sa pagka-vice-alkalde po sa Maynila, number 1, Francisco Domagoso, 132. Number 2, Don Bagatsing, 101. Number 3, Joey Hizon, 77. Number 4, Robert Ortega, 24. Number 5, Grepor Belgica, 23. Number 6, Onofre Abad, 13. Number 7, Sita Astals, 12. Number 8, Francisco Pizarra, 9. Number 9, Jose Oyay, 9. At number 10, Samuel Gabot, 5. Meron pa po tayong number 11 sa pagka-vice-alkalde sa Maynila, Joey Yepes, 5. Ulitin ko lamang po, ang aming puminabasa ay partial at unofficial count. At walang patid pa rin po ang pagbabantay ng GMA News and Public Affairs sa bilangan ng boto para po ihatid sa inyo ang pinakamalaki, pinaka-credible at pinaka-komprehensibong coverage ng eleksyon 2007. Mula sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, sa Luzon, sa Visayas at Mindanao, nakantabay pa rin po ang mga news team ng GMA nakatutok sa lungsod ng Cotabato. Si Rafi Tima, si Oscar Ueda, nakatutok pa rin sa lungsod ng Cabanatuan sa Nueva Ecija. Nakapwesto naman sa Abra si Emil Sumangil, si Lay Alves, nagbabalita mula sa San Juan at nakaantabay sa punong tanggapan ng COMELEC si Tina Panganiban Perez. At mga kapuso, may tuturing naman daw na mapayapa ang ginanap na eleksyon ngayong taong ito. Ayon po yan sa Philippine National Police.
Maliban na lang sa pangilang-ilang insidente ng karahasan at kaguluhan tulad mo itong insidenteng ito na naganap sa Cotabato kung saan nagsuntukan po sa tanggapan mismo ng isang election officer. Panoorin niyo pong pagtutok na ito live ni Rafi Tima. Rafi! Patuloy ang bilangan ng boto dito sa ating kinaroroonan na Mike dito sa Vilo Elementary School sa Cotabato City at tahimik na patuloy din namang nangyayari ang ganitong bilangan sa iba pang panig ng Cotabato City. Pero tulad nga na yung nabanggit na nasira itong katahimikan ito dahil sa karahasan sa ibang panig ng probinsya na katabi nitong Cotabato City. Pasado alas 7 na, nasa labas pa rin ng kanyang opisina ang election officer ng bayan ng Barrera sa Sheriff Cabunsuan. Ang dahilan, ayaw siyang papasukin sa kanyang sariling opisina ng mga tiga-suporta ni Barrera Mayor Alex Tumawis para mag-distribute ng election paraphernalia. Hayaan na lang kami mag-release ng ballot boxes, samahan yung mga BI sa Barrera para masiksihan nila yung election. So kung may complaint po sila, i-file na lang at... I-file na lang. Hayaan na lang ako mag-conduct ng election kasi yan ang order sa akin, mag-conduct ng election. Yung kabila, against sila. Kasi marami silang allegation. Objection ni Mayor doon sa ibang teachers na disqualified kasi relatives nga ng kandidato. Matapos makausap ang GMA News, muling sinubukan ng election officer na pumasok sa opisina pero matigas sa mga kababaihang tiga-suporta ni Tumawis. Mag-release ka naman. Mag-release ka na. Order po sa akin, mag-election na po tayo, mag-conduct na po tayo ng election. Patayan na tayo dito. Pero sa labas ng compound, nag-iinit na ang mga tiga-suporta ni Barrera Vice Mayor Padyan Macarimbang Jr. na tumatakbo ngayong alkalde. Gusto nila ituloy na ang eleksyon. Maya-maya pa. Dahil puro kababaihan, walang magawa ang mga pulis para pigilan ang kaguluhan. Sinubukan na lang nilang umawat pero ayaw papigil ng mga kababaihan. Sa loob ng opisina, tuloy ang balyahan, sipaan at sabunutan. Ang pulis na ito, isinarado na lang ang pintuan para hindi na madagdagan ng mga nagwawalang tiga-suporta ng magkabilang panig. Sa tindi ng away, ang aling ito, pinulot na ang nabasag na jealousy at akmang gagamitin laban sa kalaban. Pero agad naman siyang napigilan ng ilan. Habang kinukunan ng kaguluhan, napag-alaman ko, hindi pala nalalayo ang mga magkakaaway sa isa't isa. So dito magkakamag-anak na, no? Magkapinsa-pinsan lang yan. Kaya medyo mainit yung sitwasyon dito dahil magkakamag-anak din. Ito mga nag-aaway dito. At yung mga ayaw matuloy itong eleksyon sa bayan ng Barrera. Sa labas, mas matindi ang tensyon. Ang pulis na ito, na-escort ng isa sa mga tumatakbong kandidato, nagkasa ng baril at nakahawak ng sagatilyo, handa na sa anumang mangyayari. Nasa paligid lang kasi ng opisina ng COMELEC ang mga armadong escort at bodyguards ng magkalabang partido. Ang mga pulis, pumagitna na lamang at pilit pinapakalma ang lahat. Napakalma naman ng mga pulis at mga responding isundalo itong mga armadong escort ng magkabilang panig. Pero dahil nga sa kaguluhan ay hindi na nailabas itong mga election paraphernalia kung kaya't hindi naganap ang eleksyon sa Barrera. Samantala halos kasabay naman ng tensyon na ito ay isang bomba ang sumabog sa Simuay sa Sultan Kudarat di kalayuan sa Cotabato City. Butas-butas ang Wina bus na ito sa tindi ng improvised explosive device na sumabog. Swerte namang isa lang ang tinamaan sa insidente. Sa binti lang ang tama ng driver na si Lopez Cedeño, sanhi ng shrapnel. Nakausap nga natin itong mga opisyal naman dito sa COMELEC o dito sa Cotabato City at ayon sa kanila sana hindi mangyari itong ganitong kaguluhan dito sa loob ng syudad at sana ay ma-isolate na itong syudad sa kaguluhang nangyayari dito sa ibang panig nga na nakadikit dito sa Cotabato City. Samantala dito sa ating kinaroroonan ay tapos na itong bilangan na nangyari dito sa ating likuran at handa na silang i-transport itong mga balota para naman sa canvassing maya-maya lamang at narito ang top 15 na lumabas dito sa Poblacion 2 Precinct BNC. Ito ay sina Escudero, Legarda, Lacson, Trillanes, Onasan, Aquino, Cayetano, Villar, Pangilinan, Pimentel, Zubiri, Angara, Rocco, Coseteng at Simontano. Patuloy pa rin tayo mag-aantapay para sa mga pinakahuling balita mula pa rin dito sa Cotabato City. Mike?
Maraming salamat, Rapi Tima, nakatutok live mula sa lungsod ng Cotabato. Dumako naman tayo sa Lanao del Sur kung saan sari-saring uri umano ng dayaan ang inireklamo ng mga botante. Mula sa Lanao del Sur, nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Mel, naging magulo ang botong 10 lugar dito sa Lanao del Sur pero naging matahimik na sa ibang lugar. Alas 8 ng umaga habang nagbobotohan sa iba't ibang panig ng Pilipinas, nasa City Hall pa rin ang ballot boxes at election paraphernalia sa Marawi City. Sa pangambang sila ang mapagbubuntunan ng galit ng mga botante, nagpumilit ang mga miyembro ng Board of Election Inspectors na nakapasok at makuha ang mga ballot box at election materials. Hindi na sila nakakuhang pigilan ng mga pulis, labo-labo na sa loob ng City Hall. Kasi hindi systematic po yung mga tao ba pagpasok. Supposed to be chairman sa superintendent, supervisor. Dapat magarito. Halos lahat na pumasok pa. Pasado alas 9 na ng umaga, nagbukas ang mga presinto sa Marawi City. Para raw hindi makalusot ang mga flying voter, tinatawag in alphabetical order ang mga botante. Sa paglilibot namin sa mga presinto, samot-saring reklamo ng pandaraya ang natanggap namin. Ang masakit dito, may bumuboto na isang tao ay nakakabuto siya ng 10 bisis, hindi lang 10 bisis. Pinagsabi ko sa chairman ko na, ma'am, tingnan mo yung tao na bumubuto na hindi na sa kanya. Diba, ang karapat-dapat sa watcher, magbabantay lang. Hindi bumubuto ng hindi sa kanya. Pero dito, hindi na sinisita ang mga namimigay ng polyetos sa pinto mismo ng presinto. Meron pang giveaways. Ang iba pa nga'y tila may tagadikta habang bumoboto. Naglibot ang mga dayuhang observers mula Pakistan, Indonesia, Thailand at Bangladesh sa mga presinto. Ako sa iyo ngayon ay namatay ang kuryente dito sa aking kinaroroonan, dito sa Amay Pakpak Elementary School. Isa po ito sa lugar kung saan magkakaroon sana ng bilangan, pero sa ngayon ay hindi pa nagsisimula dahil iniintay pa ang signal ng COMELEC. Kaya tayo po ay patuloy na magbabantay mula dito sa Marawi City. Mel? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo, nakatutok live mula sa Lanao del Sur. At mula po sa Mindanao, dadako po naman tayo sa Luzon. 2 granada ang natagpuan sa labas ng bahay ng coordinator ng isang partido sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Mula sa Cabanatuan, nakatutok si Oscar Oida. Oscar, kamusta na? Mike, sa buong maghapon ay naging maayos naman ang takbo ng botohan dito sa probinsya ng Nueva Ecija, maliban sa ilang insidente na umagaw sa atensyon ng ating mga otoridad. Pasado alas 6 kaninang umaga nang maparesponde ang mga elemento ng Cabanatuan PNP sa may barangay Daan Sariles. Nakatanggap raw kasi sila ng sumbong na may nakitang 2 granada sa bakuran ng political party coordinator na si Melencio Alday. Naghahanda na raw ang pamilya ni Alday sa kanilang pagboto nang mamataan ng kanilang anak ang 2 granada. Nakikipagkwento na ako, tinawag ako. Abe, tinuturo granada. Abe, di siyempre, ako naman hindi ko naman pwedeng natakot. Lumayos na kayo, lumayo kayo. Agad pinalibutan ng mga sandbag ang 2 granada para raw malimitahan ang pinsala sakaling sumabog. Dating ng mga taga-Explosive Ordnance Division o EOD, sinilid nila ito sa isang kahon na may lamang lupa. Ayon sa mga otoridad, bagamat nakatanggal na yung tinatawag na lever ng granada, intact pa rin daw ang pin nito. Knowledgeable sa granada yung gumawa niya. Kung ano, napakahirap kasing ibalik ng safety pin. Samantala, sa Kalibangbangan Elementary School naman, bagyang nagkaroon ng komosyon nang magsadya doon ang 160 detainees ng Nueva Ecija Provincial Jail para bumoto. Nabahalang ilan pagkat baka raw mga flying voters ang mga ito. Pero kalaunan ay pinayagan din silang bumoto. Ayon kasi sa COMELEC, di pa naman daw nakahatulan ang mga ito. Importante yung nakarehistro. Andun yung pangalan nila. Mike, sa mga sandaling ito ay patuloy pa rin ang bilangan dito sa Cabanatuan East Central Elementary School at sinilip nga natin yung tali ng senatoriables at ito ay partial at unofficial. Ang nangunguna si Legarda, pangaliwa si Escudero, sinusundan nina Lacson, Aquino, Villar,
Trillanes, Pangilinan, Angara, Cayetano, Honasan, Pimentel, Arroyo, Recto, Roco at ang pang-15 si Soto. Samantala, gaya na nasabi natin, tuloy-tuloy pa rin ang bilangan ng boto dito at ayon sa principal ng naturang paaralan, medyo mabagalan at baka magtagal pa raw ng konti ang naturang bilangan. Mike? Maraming salamat, Oscar Oida, nakatutuklay mula sa lungsod ng Cabanatuan. At sa puntong ito, makapanayam natin live si megastar Sharon Cuneta at siyempre kasama si Independent Senatorial Candidate Kiko Pangilinan mula sa tahanan nila sa Santa Rosa, Laguna. Magandang gabi po sa inyong dalawa. Magandang gabi po, Tita Mel, at saka Kuya Mike. Tita Mel, napakaganda niyo po. How beautiful, wonderful to see you. Maraming salamat. Good evening, good evening. Good evening, Senator. Senator, tanong ko ganito, tapos na ba ang kaba o lalong mas nakakakaba ngayon itong phase na ito sa eleksyon? Well, sa akin kasi, kahit na anong kaba mo, wala ka na ring magagawa kung hindi magbantay. At yun naman ang ginagawa natin. At magdasal. Yeah. So, Speaking of bantay. manalangin na lang. Opo. Pero dyan sa pagbabantay, Senador, meron ba kayong sistema? May makinarya ba? Paano ba yan? Sa lawak ng ito. Meron nang nakapasok kayong sistema para bantayan ang mga boto ninyo? Yes, ang ating pangunahing kasama sa pagbantay, yung ating mga natulungang pamalaang lokal na mga kandidato. Marami kasi tayong natulungan this past 6 years, around more than 1,000 local governments throughout the country. So many of them, nagkukomit naman na suportahan tayo, mabantay ang boto natin. Tapos kasama rin yung Liberal Party in key areas, and then of course our volunteers. Yung volunteers po, Tita Mel, at saka yung mga laging pinapakiusap namin nung nakaraang kampanya na sana po yung mga boto wag pababayaan dahil yung ang tao ay nakapili na po ng gusto nilang ihalal, that's just half the battle won. Kailangan po mabilang ang boto. So we have to be vigilant po talaga. Sino man po ang pinili, talaga pong hindi dapat ipamigay ang boto. We have to really, kailangan may extra effort na magbantay pati po yung mga citizens po na kahit hindi kasali sa anumang party, yun po ang aming pinananawagan. What is your ang sinasabi kasi forecast? natin dito, Senator, fearless forecast? pang-ilang kayo? Well, I hope na basta malayo sa dagdag bawas zone, okay na sa akin yun. Mapasok sa 12, okay na sa inyo? But is there any position that you want to match for? Ang dagdag bawas zone kasi would be something like 9, 10, 11, 12. So hopefully higher than that para naman maprotektahan na yung ating lead. Ang problema kasi sa atin ngayon, until mabago itong sistema at may napaparusahan dun sa Pandaraya, basta merong desperadong politikong gustong manalo at meron tiwaling Comelec na gustong yumaman at hindi natin nabantayan yon, dagdag bawas. Magkano, sir, ang nagasta ninyo? Pwede bang tanungin yan? A direct question. Magkano ang nagasta sa kampanya? Well, we're still spending, no? Because nga pinoprotektahan natin yung vote protection area. But we're nearing parang a little over 30 million so far. 30 million, wow. Laking kayamanan So nun. far. Sir, nandito pa ho si Mike Enriquez. Nais din magtanong sa inyo. Mike? Magandang gabi po, Senador. Magandang gabi, Sharon. Gusto ko lang, sige, Senador. Magandang gabi po, Kuya Mike. Ay, good evening. Senador. Yung 30 million na yon, yes, yung 30 million na yon, that hindi naman sa akin galing yun o kay Sharon galing yun, no? Marami talagang sumusuporta doon sa ating independent campaign, family, close friends, and supporters, and those who believe in us. Okay, Senador, hindi nga namin akalain, aabot kami ng ganun eh. Gaano pong kalaking factor si Mega sa inyong kampanya at sa inyong kasalukuyang posisyon sa bilangan ng boto na lumalabas na pwera lang kung talagang gahiganti ng dayaan hindi kayo papasok sa opisyal na resulta ng Magic 12, Senador? Siyempre malaki. No? Hindi naman natin pwedeng ipagkaila na mahal si Sharon ng ating mga kababayan.
But I'd like to think it's more synergy, yung win-win ba? Because I have my track record, 6 years. I think if I was married to Sharon, but my track record in the last 6 years is zero, bokya, o kaya ako'y konektado sa anomalya at skandalo, eh palagay ko kahit na sikat si Sharon, I will not be able to carry the victory, ika nga. Pero ang taong bayan kasi naghahanap na nung performance din, track record din. So win-win, ang synergy ang aming sitwasyon ni Sharon and my performance. At ang susunod ko po tanong, bago ko si Sharon naman ang tatanungin ko po, Senador, hindi sa pinangungunahan natin yung opisyal na resulta ng botohan, sapagkat hindi pa po tapos yan. Pero tulad nga ng tinakbo sa mga survey at tinatakbo sa kasalukuyang bilangan ng mga boto, ano po ang mga panukalang batas na maaasahan po ng sambayanan sa inyo, sa Senado? Dapat tutukan natin yung pinakamahalagang batas, palagay ko sa akin, yung General Appropriations Measure, yung budget. At doon natin ilaan yung prioridad ng ating pamahalaan, lalo na yung deteriorating state of education, quality education na kinakailangan natin priority. Kabuhayan, hanap buhay at trabaho, dapat pondohan din ang suporta sa small and medium enterprise development. And then palakasin ang ating rule of law para talagang magkaroon ng respeto ang ating mga kababayan sa batas. And then sa kabuuan, may binubulong sa akin, no? Ano? Huwag nating kakalimutan daw ang Mindanao. Oy! Which talagang priority rin natin because yung deteriorating quality of education, yung kawalan ng hanap buhay at trabaho, at kawalan ng respeto sa rule of law, mas matindi sa Mindanao. That's why we have to provide Okay, at ang panguling tanong ko po ngayong gabi ay kay Mega, kay Sharon Cuneta. So, Sharon, sanay ka na ikampanya. Sharon, sanay ka na ikampanya si Senador. So, pagkatapos ng kampanya, ano ba ang tinatakbo ng buhay mo pag ganito ngayon? Tapos na ngayon, wala na, nandiyan na ang bilangan. So, pagkatapos ito, Sharon, sigurado ako yan ang tanong ng mga fans mo eh. So, ano ngayon ang magiging takbo ng buhay mo? Mega? Ako naghihintay po ako na bumalik sa normal. At ano yung normal? Makapag-umpisa na ng pelikula uli. Ang nakakatuwa po itong because nga of his 6-year track record in the Senate, mula noong 2001 hong nagtiwala na sa kanya ang sambayanan, bago po kami mga kampanya ulit this year, talagang naka-establish na siya ng kanyang mga trinabaho, alam na po ng ating mga kababayan. So, kahit po hindi kasing dalas niya akong kasama, katulad ng 2001, eto naman pong bandang huli, dito po kami talaga nabugbog, kasama po yung 2 bulilit namin. So, ngayon lang po makapagpapahinga, talaga pong nag-average kami mga 2 to 3 hours sleep a night lang. Kahit po siya yung umaalis, ako yung ninenervyos. Okay. At ako rin yung nagtatrabaho kasi sabi nga namin, siya yung nagkakampanya, kailangan merong kumikita. So, I want po after this, Kuya Mike, I want everybody to remember na ako po yung artista at singer, hindi lamang po asawa ng isang senador. So, I want to forget sigurado mo naman na may hindi mahirap sa connections mga to politics. sigurado naman hindi mahirap. Pati po ako nadadamay sa gulong ganito. Okay siya. Maraming salamat sa inyong dalawa. Sharon, pansin na pansin yung pagkudyok mo o pagpaalala mo kay Senador tungkol sa Mindanao. Sumaasa kami na ako personal na kahit na balik ka na full-time sa showbiz. Alam po ng Panginoong Diyos. Na hindi mo kakalimutang paalalahanan pa rin siya tungkol sa Mindanao. Marami pong salamat sa inyong dalawa. Sukat na sukat ang ating oras. Naku, Kuya Mike, last po, Kuya Mike, Tita Mel, ang linoloko ko po sa kampanya, pagka po nagsispeech ako noon, hindi masyadong biro yun eh. Sabi ko po, pag gumawa ng mali, sabay-sabay natin siyang hiwalayan. Ay! Maraming salamat ulit, Senador Francis Pangilinan at Megastar. Hiwalayan na to. Akalaman, one more, just one more message siguro. Okay. Na kung tayo'y mabigyan ng tiwala at manalo, I think yung aking magiging leksyon dito is hindi mo kinakailangan isang tabi ang prinsipyo at paninindigan mo para manalo sa eleksyon. Maraming ulit salamat, Senator Francis. Tita Mel,
Kuya Thank you. Mike, iba kayo. Maraming salamat po. Salamat din sa inyong dalawa. Salamat din sa inyong Mga dalawa. kapuso, dyan lang po kayo magpapatuloy ang eleksyon 2007. Kwento ng kabayanihan ng mga guro sa Abra. Tinambangan ng mga armadong kalalakihan ng isang grupo ng mga guro na may dalang mga balota. Pero bigo silang maagaw ang mga balota dahil hindi ito binitiwan ng mga guro. Mula sa Abra, nakatutok si Emil Sumangil. Emil. Mel, isasagawa ngayon ng Commission on Elections ang isang pagpupulong para talakayin ang para yung mga paraan para lalo pang maisaayos ang bilangan at yakin sa publiko na walang magaganap na dayaan sa probinsyang ito. Political harassment, pananakot at kaliwat kanang patayan at pananambang. Ito lamang ang ilan sa mga karasang hindi naging balakid sa mga taga-Abra para gamitin ang kanilang karapatang bumoto sa makasaysayang election 2007 sa probinsyang ito. Matapos ang bigong pananambang mayoralty candidate kahapon, pagligpit sa Pulis Abra na si SPO3 Jopre Ponce at sa Kapitan del Barrio sa bayan ng Bukay na si Eduardo Gonzales. Mga guro naman na pawang mga miyembro ng Board of Election Inspectors ang pinuntirya kagabi ng isa umanong private armed group sa Sitio Tamurong, bayan ng Lagayan. Ang mga gurong biktima na sakay ng pampasaherong jeep na ito na maghahatid sana ng mga balota at election paraphernalia ay pinaulanan ng bala ng hindi pa nakikilala mga suspect. 4 na guro ang tinamaan sa likuran habang 2 pulis rin na naatasang umescort sa mga guro ang isinugod sa ospital. Sa kabila ng pangyayaring ito, nabigo naman ang mga suspect na tangayin ng election paraphernalia pagkat ang mga guro na pawang may mga tama na, dinapaan at hindi binitiwan ng mga balota. Hindi papunta kami sa Barangay Corlago kasi kami ang magpapabutos doon. Opo. Ang gagana. Kaso naampos na kami doon sa sa may Tamurong parte na ng pulot palukpo. Parte ng pulot pa rin pa yun. Kasi ay hindi namin nakita sir kasi nung may putok na dumapa na kami kaso nga lang natamaan ako bigla na lang po na may doon, may mga kahoy sa may daan. Ngayon, yung driver, inihinto kasi may nakita ngayon nagkaputukan na. Ngayon bumaba yung mga sundalo, nagipaglaban kami na lang. Doon na lang sa loob lahat kami, mga teacher, yung mga lahat ng BIs. Nang nasa daan na kami, biglang nakita ko na may harang na may harang na yung kalsada, kahina-hinala kasi mga tuyong kahoy, dahon. Samantala, ilang minuto bago magsara mga presinto at formal na simula ng bilangan sa bayan ng Lagiden, 5 balota ang sinasabing tinangay ng armadong grupo mula sa Board of Election Inspectors. Nakausap ko sa telepono ang election officer sa lugar. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin daw malinaw ang bagay na ito. Yun nga ang report ng one of my DI doon. May ballot snatching nga ho nangyari. Daw. Opo. Pero hindi ko nga maano kasi wala nga ako doon. Hindi ko nga rin nakita kasi nandito naman ako sa munisipyo. Bago rin magsara ang botohan, nakuha na ng GMA News ang sinasabing grupo ng mga armadong kalalakihang nakapalibot sa isang presinto ng botohan sa bayan ng Bangged. Kukunan sana namin sila ng pahayag. Subalit, nagpulasan ito nang makita ang aming kamera. Sa halip, ang poll watcher na ito ang nakapukaw ng atensyon namin. Tila ba dinidiktahan ng boto ang katabi niya? Nakapasok sa presinto at bumubulong-bulong pa. Nang amin itong tanungin, kamag-anak niya raw ang botante. Pero mabilis din siyang iniwan ito matapos bumoto. Hindi lang niya mabasa yun kaya tinignan ko lang yung Pero allowed ba mga poll watchers ng political parties na mag-assist sa mga Hindi ko botante? alam. Hindi. Samantala sa unang sigwada ng bilangan sa senatorial race, pasok sa Magic 12 sina Cheese Escudero, Lauren Legarda, Ping Lacson, Manuel Villar, Alan Cayetano, Chavit Singson, Antonio Trillanes, Edgardo Angara, Noynoy Aquino, Joker Arroyo, Tito Soto at Coco Pimentel. Samantala dito pa rin sa patuloy na bilangang isinasagawa sa buong probinsya, mainit pa rin ang laban sa pagkagobernador.
Mahigpit na naglalaban sina Eustaquio Takit Bersamin, ang manok ng partidong Kampi at Liberal Party, ang pinakamalakas na katunggali niya ay itong si Attorney Maria Zita Claustro Valera. Ang may bahay naman ng dating gobernador na si Vicsid Valera. Si Vicsid Valera ang tumatakbong congressman ngayon sa Lone District ng Abra, kalaban ang kanyang kilalang kritiko na si dating Lagayan Mayor Ceci Luna at ang kanyang distant relative na si Hil Valera. Mel, Mike? Maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil, nakatutok live mula sa Abra. Mga kapuso, tinutukan din ng GMA News ang pagboto ng ilang mga personalidad. Kabilang po ang ating kasalukuyang Pangulong Arroyo at 3 dating Pangulo. Iba't ibang mga politiko, mga tinatawag na celebrity. Pati po mga kapuso natin na may kapansanan. Mga Pilipinong iba't ibang katayuan sa buhay na sama-samang pinanindigan ang kahalagahan at kasagraduhan ng kanilang isang boto. Nakatutok si Jay Taruk. Alas 8 ng umaga, dumating si dating Pangulong Cory Aquino sa Central Elementary School sa Tarlac. Kasama niyang bumoto ang ilang miyembro ng kanyang pamilya. Sana'y magkaroon tayo isang malinis at mapayapang halalan. Si Senatorial Candidate Noynoy Aquino, straight go raw ang boto. Isiningit din daw niya ang kapartido sa liberal na si Kiko Pangilinan. Sa barangay Matalapita, Paniki Tarlac, magkasamang bumoto si Piping Cojuangco at ang asawa niyang si Tingting. Nakasuporta naman ang anak ni Piping na si China. Si Piping ay kandidato sa pagkagobernador ng Tarlac. Sa kanyang rest house sa Tanay Rizal naman, bumoto si dating Pangulong Joseph Estrada. Dinala roon ng mga taga-Comelec ang kanyang balota. Si Anak Pawis Representative Crispin Beltran, guardyado ng lumabas sa Philippine Heart Center para bumoto sa Commonwealth Elementary School. Sinalubong si Beltran ng mga taga-suporta. Si Comelec Commissioner Virgilio Garciliano, kandidato sa pagkakongresista sa unang distrito ng Bukidnon, ang unang bumoto sa kanyang presinto. Magkasama ring bumotong mag-amang Coco at Nene Pimentel sa Cagayan de Oro. Si Loren Legarda sa Malabon bumoto. Guardyado naman si Antonio Trillanes IV nang bumoto sa Caloocan. Kapwa sa La Vista Subdivision sa Quezon City naman, sina Nicky Cositeng at Mike Defensor. Si Tito Soto sa White Plains, Quezon City bumoto, pasado alas 9 ng umaga. Si Desi Aquino Oreta sa Maysilo Elementary School bumoto. Bahagyang naantala naman ang pagboto ni Joker Arroyo sa Dasmariñas Village sa Makati. Una kasi siyang napadpad sa presinto ng anak niya na kapangalan niya. Sa Taguig National High School naman si Sultan Jamalul Kiram bago mag-alas 9 ng umaga. Si Chavit Singson sa Vigan Central School naman bumoto. Si Richard Gomez sa San Rafael, Bulacan bumoto kasama ang kanyang misis na si Lucy Torres Gomez. Pagkatapos bumoto, nagpa-picture taking pa si Gomez sa kanyang mga fans. Kasama rin ni Gringo Nasa ng kanyang asawa nang bumoto siya sa Marikina. Pero ang kanyang anak na si Martin, di agad nakaboto kaninang umaga dahil hindi mahanap ang kanyang pangalan. Jay Taruk, nakatutok sa eleksyon 2007. Mga kapuso, tuloy-tuloy po ang pagtutok natin sa eleksyon 2007. Huwag po kayong bibitiw. Sa puntong ito, dumako naman tayo sa San Juan kung saan naging emosyonal si Susan Roses nang siya'y bumoto kanina. Mula sa San Juan, nakatutok si Lay Alves. Lay? Yes, Mel, mga kilalang taga-oposisyon ang bumoto dito sa San Juan at kabilang nga dyan ang byuda ni Fernando Poe Jr. na si Susan Roses.
Kakabukas pa lang ng botohan sa Xavier School sa San Juan, narito na si Susan Roses. Maaliwalas ang mukha ng tinaguriang reyna ng pelikulang Pilipino at ngayon isa sa mga mukha ng oposisyon. Pero ang eleksyon pala ang isa sa mga panahong nagpapaalala sa kanya sa pinaka-espesyal na tao sa kanyang buhay. At nang tanungin ko siya, Ma'am, ano po yung ikinaiba nitong eleksyon na to dun sa mga nagdaang eleksyon? Para sa akin, personal? Opo, ma'am, personal. Nag-iisa na lang ako. Dati may kasama akong bumuboto. So dati po talagang magkasama po kayo? Oo. Umaga pa lang po bumuboto? Umaga pa lang. Noong 2004, magkasamang bumoto dito sa Xavier School sina Susan at FPJ na tumakbo noon sa pagkapangulo. Ang inasam na pwesto ni FPJ, ngayon pa lang, pinag-iisipan na ni Susan kung kanino karapat dapat mapunta sa 2010. Tila hudyat na mag-endorso siya ng presidential candidate. I expect to spend the coming 3 years trying to ponder and observe kung sinong posible na maaring mamuno sa atin. Pag-alis ni Susan Roses, maya-maya lang ay dumating naman ang pamilya ni dating Pangulong Estrada. Issue ngayon sa San Juan ang pag-endorso ni na dating Pangulong Estrada at Senator Jinggoy sa magkaibang kandidato para sa pagka-congressman ng San Juan. Ang re-electionist na si Ronaldo Zamora ang inendorso ni ERAP at kapatid sa amang si Mayor J.V. Ejercito. Si Erickson Alcobendas naman ang inendorso ni Senator Jinggoy. Sawa na yung tao sa incumbent congressman. Walang ginawa kundi mga ako. Hindi para sa akin na sumama ang loob eh. Malaking bagay na si Presidente Estrada pagdating sa huli, akong inendorso kasama ng anak niya na mayor ko dito sa San Juan. That is more than enough for me. Nakalungkot na kinakailangan dahil sa politika kami pang mga nasa pamilya ang magkawatak-watak. Hindi masama loob ko kasi maganda naman ang pamamalakad ko. Si Senadora Loy naman, excited na raw na maging private citizen muli. I think I'm going to enjoy it. I will not miss the Senate. That's not really my cup of tea. No? Kaya alam din ni President Estrada na parang accidental senator lang ako. Itinuturing na baluarte ng oposisyon ng San Juan. Ang tanong ngayon, hawak pa rin ba ng oposisyon ng San Juan base sa magiging resulta ng eleksyon? Mel, sa issue naman ng Cayetano votes ay nagdudulot pa rin ito ng kalituhan sa ilang Board of Election Inspectors. Ang iba nga ay binura na rin ang pangalan ni Joselito Cayetano sa tally sheet. Samantala, sa Presinto 2768 at Presinto 277, dito sa San Juan, ang mga sumusunod ang nasa top 15 so far in no particular order. Escudero, Aquino, Legarda, Villar, Pangilinan, Cayetano, Arroyo, Pimentel, Lacson, Angara, Coseteng, Zubiri, Defensor, Osmeña at Trillanes. Sa lokal naman dito sa bilangan sa Xavier School, nangunguna si J.V. Ejercito sa pagka-mayor at si Ronaldo Zamora naman sa pagka-congressman. Mel. Maraming salamat, Lay Alves, nakatutok live mula sa San Juan. Tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay serbisyo ng GMA Election 2007 call center at bukod syempre sa mga GMA employees na nag-volunteer para sumagot ng inyong mga tawag, kasama po natin ang kapuso nating si Julia Lopez ng programang Who's Your Daddy Now. Hi, Julia! Hello din po sa mga ating mga nanonood. Anong oras ka pa nandito? 1:30. 1:30 in the afternoon. At bakit mo namang naisipang mag-volunteer sa ating call center? Ito na yung way para makatulong ako sa ating mga problema, lalong-lalo sa eleksyon. Actually, Julia, I'm very curious kasi kanina nandito ako sa call center pero botohan pa lamang noon at ibang klase yung mga tanong na itinatawag ng ating mga kapuso. Pero ngayon natapos na ang botohan at nag-umpisa ng bilangan, anong klaseng mga reports or mga tanong ang itinatawag nila? Nako, Pia, iba-iba yung mga natatanggap kong tawag, ano? Kung minsan, yung iba nawawala yung pangalan nila, and then yung iba naman, sasabihin lang hindi nakapasok yung watchers din nila. So, ang daming problema. So, hindi pa bilangan related yung mga tanong? Hindi pa yung iba. Aha, okay.
Ang maganda sa mga itinatawag niyo pong problema ay nabobroadcast po right away yung mga problemang na-experience niyo sa inyong mga lugar at itinatawag din po ng ating mga volunteers ang mga problemang ito sa mga ahensya ng gobyerno para tugunan ang problemang ito. Julia, maraming salamat sa iyong oras. Okay, maraming salamat din po, Ms. Pia, and sa lahat ng mga lolo 24 oras po. Kaya iniimbitahan po namin kayo na sige-sige lang po, itawag nyo lang po inyong mga tanong, mga komento, pati na rin po ang mga report sa mga problema sa inyong mga lugar. Dito po sa GMA Hotline, ang number po ay 982-7777. Magbabalik pa po ang 24 oras. Diyan lang po kayo. Dumanak ang dugo ngayong araw ng eleksyon sa Masbate. 3 napatay sa ambush, kabilang ang isang kaanak ng kumakandidatong alkalde sa bayan ng Milagros. Mula sa Masbate, nakatutok live si Joseph Morong. Joseph. Mel, 3 nga naitalang patay dito sa Masbate ngayong eleksyon. Abot langit ang pighati ng asawa ng biktimang si Boy Abapo na si Ella. Inambush at pinatay ang kanyang asawa ng mga di pa nakikilalang armadong lalaki sa San Carlos, Milagros, Masbate kaninang umaga. Tadtad ng bala sa ulo at katawan itong si Boy. Naniniwala ang pamilya Abapo na politika ang dahilan sa pagpatay kay Boy. Si Boy ay tiyuhin nitong si Milagros Mayoralty candidate Bongbong Abapo. Dahil sa ambush, Mel, ay idineklara ng Board of Election Inspectors ang failure of elections sa San Carlos, Milagros, Masbate. Wala na daw kasing gustong lumabas kanina para bumoto. Galit ang pamilya Abapo sa pinagdududahan nilang nasa likod ng pagpatay kay Boy. Narito ang panayam natin kay Jane Abapo, ang anak ng biktima. Sobrang sama nila. Kung sino man sila. Pero hindi lamang si Abapo, Mel, ang nagbuwis ng buhay ngayong eleksyon. Inambush din at napatay ang magpinsang sina Michael Sanchez at Bernabe Serafin Jr. Ang dalawa ay tauhan ng mga politiko dito sa Masbate. Kwento ng asawa ni Serafin na si Epi, pinaulanan ng bala ang dalawa ng mga armadong lalaki sa tapat mismo ng bahay nila sa Barangay Mabuhay, POV Corpus, Masbate. Iniimbestigahan ng mga otoridad kung may kinalaman sa pagpatay ang kaugnayan ng mga biktima sa mga politiko dito sa Masbate. Mel? Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong, nakatutok live mula sa Masbate. Mga kapuso, kabilang po sa mga maagang bumoto kanina ay ang unang pamilya, pero sa magkakahiwalay na presinto po sila nagpunta at yan po ang tinutukan ni Cara David. Alas 8 kaninang umaga dumating sa Lubao Central Elementary School ang Pangulo. Gaya ng iba pang botante, pumila rin si Arroyo na voter number 83. Saglit lang ang naging pagboto ng Pangulo, nagtagal lang sa presinto dahil sa pagpapapicture ng ilang guro. Pagkaboto, naglibot siya sa ibang presinto at pumunta sa opisina ng principal ng Lubao Central Elementary School. Pero di na pinapasok ang media. Doon din bumoto ang anak niyang si Congressman Mikey Arroyo. Sa Barangay Pansol sa La Vista, Quezon City naman bumoto si First Gentleman Mike Arroyo at anak na si Luli. Inalalayan pa ni Luli ang ama na kagagaling lang sa operasyon nitong Abril. Halos kabubukas lang ng presinto nang dumating sila. Kayo pong isa sa pinakamaaga pong bumoto ngayon. Better without the crowd. May kodigo ang unang ginoo sa pagboto. Tumanggi naman siyang magpa-interview. Sa Potot, Libmanan, Camarines Sur naman bumoto ang mag-asawang Dato at Kakay Arroyo. Kumakandidato si Dato sa pagkakongresista sa 2nd District ng Camarines Sur. Sa mismong Potot, 4 lang ang presinto, mahigit 700 ang botante. Matapos bumoto, diretsyong umuwi na rin ang mag-asawa. Mula dito sa Lubao, Pampanga, Cara David, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, tuloy-tuloy po ang pagtutok natin sa eleksyon 2007. Huwag kayong bibitiw. Makibalita naman tayo mula sa punong tanggapan ng COMELEC. Nakatutok doon live si Tina Panganiban Perez. Tina!
Mel, nagdeklara ng postponement of election sa ilang lugar kanina. Ang kadalasang dahilan ang hindi pagsipot ng mga Board of Election Inspectors dahil sa takot. Posibleng mauwi ito sa failure of elections. Maaga pa lang nagdeklara na ang COMELEC ng postponement of elections sa Pantar, Lanao del Norte matapos na ipawalang bisa ng COMELEC ang registration ng may 2,000 botante roon. Dahil hindi pa alam ng COMELEC kung sino-sino ang mga botanteng ito, minabuti nitong ipagpaliban ng eleksyon doon. Posible rin magdeklara ng failure of election sa 2 presinto sa Barangay Cayontor sa Kauswagan, Lanao del Norte. Naglalakad daw ang mga miyembro ng BEI kasama ang kanilang mga escort na pulis at militar nang biglang paputukan ng 20 armadong lalaki. Naitakbo ng mga guro ang mga election paraphernalia pero hindi natuloy ang eleksyon doon. Nagkaroon din ng aberya sa 10 munisipalidad sa Lanao del Sur. Ganito rin ang sitwasyon sa 17 presinto sa Biñan, Laguna na extended ang botohan hanggang 6 p.m. matapos hindi sumipot ang mga miyembro ng Board of Election Inspectors. Hinihiling naman ng 2 election officers sa Langiden, Abra na ideklara ang failure of election sa kanilang lugar dahil sa ballot box snatching. Pag-aaralan pa ito ng COMELEC. Sa batas, kung hindi matuloy ang eleksyon sa araw na ito, kailangan magsagawa ang COMELEC ng special elections sa loob ng 30 araw. If it is a special elections, considering that there are no other business to be done, even you would all be there. So how could you say that there would be more cheating? Ngayon nagsimula na ang bilangan ng mga boto sa ilang lugar sa ating bansa. Inaasahan magko-convene naman ang National Board of Canvassers sa May 16 para i-canvass ang mga boto sa senatorial at party list elections. Samantala nakikiramay po tayo kay Commissioner Florentino Tuason Jr. na ang inay namatay po kanina. Pero balik trabaho na po siya. Si Commissioner Tuason pa rin ang Commissioner in charge sa Regions 4 at 5 at overseas absentee voting. Mel? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez, nakatutok live mula sa COMELEC. At sa punto pong ito, makakapuso, sa pamamagitan po ng 3G na teknolohiya ng Smart o yung Smart 3G, nakikita nyo yan ang ating pambansang kamao at kandidato sa pagkakongresista sa unang distrito ng South Cotabato mula sa lungsod ng General Santos, si Manny Pacquiao. Manny, magandang gabi sa iyo dyan sa Jensan. Magandang gabi din naman po. Okay, Manny, ano ang monitoring nyo at pakiramdam mo sa takbo ng botohan at ano magiging resulta sa feel mo lang ng bilangan ng boto dyan sa inyo? So far, ano naman, may mga presinto na lamang kami, may mga lugar na lamang kami, at may mga lugar din naman na talo kami. Okay, Manny, ano man ang maging resulta ng eleksyon dyan sa inyo? Ano ang mga balak mong gagawin sa mga susunod na araw at sa kinabukasan mo, Manny? Ano man ang maging resulta? Katulad ng sinabi ko, kung ano man ang maging resulta, i-respeto ko yung, gagalang ko yung decision ng mga tao. Okay. Manny, isang tanong na lang, ha? Sa pamamagitan pa rin ng Smart 3G, itong pagpasok mo sa politika pag pare-pareho na tayong matanda at may mga apo na at ito ay binalikan mo, ano ang magiging pakaramdam mo sa pagkakandidato mo? Kung ikaw ay binigyan ng pagkakataon, ulitin mo ba ito o sa boxing ka na lang talaga, Manny? Siguro, hindi pa naman alam, hindi pa natin kung ang resulta. Ngayon, wala pa rin, hindi pa manumabot ng 30% yung so, malayo pa. Sige. Manny, maraming salamat sa pagtanggap mo sa panayam na ito at maraming salamat sa pagsagot mo sa mga tanong. Magandang gabi sa inyo dyan sa South Cotabato. Antabayan po mga karagdagang ulat sa pagpapatuloy ng 24 oras eleksyon 2007. Nalito po ang ilang Board of Election Inspectors sa lungsod ng Caloocan. Hindi malinaw sa kanila kung ano ang gagawin sa mga balotang kung saan ang pangalang Cayetano lamang ang nakasulat
Mula sa Caloocan, nakatutok si Maki Pulido. Maki! Mike, dahil na nga rin late ang desisyon ng COMELEC, tulad nga ng sinabi mo, noong umpisa'y nalitutuloy ang ilang Board of Election Inspectors dito sa Kalayaan High School kung ano ang gagawin sa mga balota kung saan Cayetano lang ang nakasulat. Sa presinto 1117A, magkakasunod ang mga balotang Cayetano lang ang nakasulat. Nagdiskusyon agad ang mga BEI at nagkasundo silang ituturing na stray vote ito. Pero sa susunod na balota, nagkadiskusyon ulit. At ang desisyon, ibilang kay Alan Cayetano pati na ang mga na stray vote. Pero matapos nito, ipinakalat agad sa mga presinto ang huling desisyon ng COMELEC at sa bandang huli, lahat ng mga Cayetano lang, stray vote na. Umalma naman ang ilang mga sibilyan nang palayasin sila ng mga pulis mula sa loob ng mga presinto. Para raw kasi di magkagulo, inutos ni Inspector Ronald Perilla ang bantay ng Kalayaan High School na tanging mga may ID lamang ang pwedeng magbantay sa loob ng presinto. Yung mga nandun, yung mga watcher, marshal, pero yung ma'am wala namang papel doon, walang ID, kung pwede lumabas na, total yung bawat kandidato naman may mga bantayan. Sa Bagong Silang High School naman, nagkatensyon matapos sitahin ng isang supporter ni congressional candidate Oscar Malapitan ang isang sasakyang may kargang election materials tulad ng mga tally board. May tatak ng pangalan ni Mayor Recom Echeverry ang sasakyan, red plates at sa harap may nakalagay na COMELEC do not delay. Itinanggi ng COMELEC na gamit nila ang mga ito. Tinanong ko po yung driver, kinato kasi nakasarado. Sabi ko, sir. Tapos binuksan naman niya. Sabi ko, sir, ano pong kailangan nyo? Ano pong ano? Sabi ko, wala. Tapos sinilip ko sa likod. May nakita po akong mga gamit. Kung talagang nasabi nga ng kabila na ano yan, na parang balak na gagamitin sa balak pandaraya, eh bakit naman napaka-obvious at may ano pa, may pang pangalan na identified na yung ginamit na sasakyan kay Mayor Recom. Salyado na ng PNP ang sasakyan habang ito'y iniimbestigahan. Mike? Maraming salamat, Maki Pulido, nakatutok live mula sa Caloocan. Mga kapuso, huwag po kayong bibitiw. Tuloy-tuloy lang po ang eleksyon 2000 coverage ng GMA at ang aming mga partners. Inyong mapapanood ngayon sa Q Channel 11 sa VHF. Ang Q Channel 11 ay nasa Channel 24 po sa Sky Cable at Home Cable, habang nasa Channel 50 naman po sa Destiny. Babalik po sa GMA 7 ang balitaan mamaya sa Saksi. At yan po mga balita ang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Ako po ang inyong kapuso, Mel Tiangco. Ako po ang inyong kapuso, Mike Enriquez. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.